So, ito pong ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, the regathering of the Hebrew Israelites. Regathering or return, ang pagbabalik. Grabe, no? Ang pagbabalik ng mga Hebrew Israelites sa lupang pangako. Yun ang ating pag-aaralan ngayong gabi. We start with Deuteronomy chapter 30. Palagi kong sinasabi ito sa inyo. Deuteronomy chapter 30, starting from verse 1. Sabi po dito, "Now it shall come to pass, when all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you, and you return to the Lord your God and obey His voice, according to all that I command you today, you and your children, with all your heart and with all your soul, that the Lord your God will bring you back from captivity and have compassion on you and gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. If any of you are driven out to the farthest parts under heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there He will bring you. Then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possess, and you shall possess it. He will prosper you and multiply you more than your fathers." So, alalahanin po ninyo ito, si Moses dito nagsalita, at malapit na siyang kunin ng Panginoon. So, pinagbili na niya ang mga Hebrew Israelites. Ang chapter, mula sa chapter 28 hanggang sa chapter 30, nandoon yung tinatawag the blessings and the curses. Meaning, if they disobey, kung magpasaway sila, may mga sumpa yon. Kung magtalikdan nila ang Panginoon, sasamba sila sa hindi tunay at buhay na Diyos, papaluin sila ng Panginoon. Pero huwag nilang kalilimutan ang pangako ng Panginoon. The God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac. Na ang pangako ng Panginoon ay talagang pagpapalain sila at gagawin silang pagpapala sa ibang mga bansa. Wow, grabe po yon. We will discuss that someday, that the Hebrew Israelites has that unilateral covenant from God. And then, sabi ng Panginoon, ito talagang lupain na ito para sa inyo ito. You can read that in Genesis chapter 15. Pati ang doon ang boundaries na makita nyo doon. So talagang ito ang pangako ng Panginoon. Ito nga, sa history, nangyari na ang bansang Israel o kaya ang mga Hebrew Israelites ay nagpasaway sa Panginoon. Ang ibig sabihin, tumalikod sila sa Panginoon at maraming beses sila na pinapalo. Bumabalik naman paminsan-minsan, maya-maya, balik na naman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, papaluin sila ng Panginoon, hanggang nagkaroon sila ng talagang grabing pagpapalo. And that was in 586 BC, na kung saan na-exile sila dyan sa Babylon. Mamaya, i-discussion natin yan. So ngayon, ang titingnan natin itong pangako dito na i-regather sila, iipunin sila, at ibabalik muli sa lupang pangako. Okay? So, tingnan natin ang features po nito. The features of this promise. They will be brought back to the land of Israel, the promised land. Isa yon. Tandaan niyo yan, ha? Hindi lang na ma-restore sila spiritually, but they will be brought back to the land of Israel. Kasi doon talaga ang ibinigay sa kanila ng Panginoon na lupain sa bansang Israel. Okay? Then, pagpapalain sila ng Panginoon doon. They will prosper and multiply more than their fathers. Ito ang sabi ng salita ng Diyos dito sa verse 5. Then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possess. So, alam nila yon. Doon sila ibabalik. Hindi sa kung saang lupain. Ibabalik sila dyan sa lupang pangako. Ito nga na Israel. And you shall possess it. Then sa pangako dito, He will prosper you and multiply you more than your fathers. Meaning, kung pinagpala ng Panginoon
ang mga ninuno nila. Halimbawa, katulad ni Solomon, na kung saan si Solomon ay talagang, during his time, talagang pinagpala ng Panginoon ang bansang Israel. There was great blessings during the time of Solomon. Of course, it started with David, and then it moves on, it advances talaga sa ang prosperity sa time ni Solomon. However, nawala yon. Of course, alam natin yon. Isumbra pa daw doon more than your fathers. And you know, this is a promise of the Lord. At hindi yan pwede magkamali. Totoo talaga yan. Mangyayari po talaga yan. Pagpapalain sila. Hindi lang po sa material. Maging sa lahat ng aspeto. So we'll be studying that one of these days. So, ang kondisyon ng promise, iisa lang ang kondisyon ng promise. They should return to the Lord with all their hearts. Kailangang bumalik sila sa Panginoon. Tingnan nyo ang verses na ito. Verse 2. And you return to the Lord your God and obey His voice, according to all that I command you today, you and your children, with all your heart, and with all your soul. So the condition is, kailangan silang bumalik o kaya magagsisi ng kanilang kasalanan. They have to return to the Lord with all their hearts. Repentance muna bago ang regathering. Tandaan ninyo yan, ha? Repentance muna bago ang regathering. Bago sila ipabalik sa lupain, kailangan muna sila magagsisi ng kanilang kasalanan. Verse 3, that the Lord your God will bring you back from captivity and have compassion on you and gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. So itong mga Hebrew Israelites na naka-scatter all over the world, and makaramihan niya nandyan sa Africa, i-regather sila ng Panginoon pag sila nga po ay nangagsisi na. Ang ibig sabihin, ang kondisyon, mangagsisi sila, and then they will be regathered. Okay, now, ang tanong ngayon, was there a partial regathering of the Hebrew Israelites? Mayroon bang partial? Meaning, nahati. Ito muna, 25%. Ito munang i-gather. Ang susunod na 75% sa susunod naman. Mayroon bang ganon? Na may mga nauna na dyan sa lupain, na napunta na dyan ng mga Hudyo, nangagsisi na sila, kaya nandiyan na sila sa lupain na yon? Now, ang answer ko po, mataginting na no. There is no partial regathering, but there are two returns mentioned in the Bible. May dalawang beses na nangagsibalik sila o pinabalik sila ng Panginoon sa lupain. And we want to know that. Okay? The first one is in Jeremiah chapter 29, verse 10. Sabi po dyan, for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. So ito, inihula ito ni Jeremiah na ang mga Hudyo o ang mga Hebrew Israelites, dahil nga sa pagsalansang nila, ay makukonquer sila nitong Babylon. At nangyari nga yan noong 586 BC. Sa pamumuno ni Nebuchadnezzar, itong Jerusalem ay nasakop ito at dinala nga sila, maraming dinala doon sa bansang Iraq or Babylon. Ang mga naiwan yung mga mahihina, yung mga matatanda, and the whole the temple was desolated or was really destroyed. And the city was destroyed also. Yet, sabi ni Jeremiah, after 70 years are completed, ibabalik kayo. I will visit you, sabi ng Panginoon, and perform my good word toward you and cause you to return to this place. At alam natin na fulfill po ito. If you read the book of Ezra, chapter 1 pa lang, nandiyan na po, nag-order si Cyrus
Sabi ni Cyrus, ang gustong bumalik sa inyong lupain para ipatayo muli ninyo ang inyong syudad at ang inyong templo, magsimula na kayo. Parang ganon, di ba? Nag-support pa nga si Cyrus noon. And by the way, Cyrus is part of the Persian Empire, one of the kings of Persia na Iran ngayon. They have been good to Israelites. They have been good. Not really all of them. But then there was that time that they had been good to Israelites. And remember the promise, I'll bless them that bless you and curse them that curse you. Okay, so after 70 years nakabalik nga. Yun ang unang pagbalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Okay, the second thing is in Isaiah chapter 11 verse 11. Maliwanag yung second time talaga yan. At sabi dito, it shall come to pass in that day that the Lord shall set His hand again the second time to recover the remnant of His people who are left from Assyria and Egypt, from Patros and Cush, from Elam, that's still Iran, and Shinar, that is Syria, from Hamath and the islands of the sea. Anong ibig sabihin dito? Hindi pa po ito nangyari. Kasi ito nga ay mangyayari na pagbabalik nila second time. No? Maliwanag diyan, the second time. At sila itong remnant. Ibig sabihin nang sila ay paluin ng Panginoon sa pamagitan ng mga kaaway nila na nagsipagpatay sa kanila, katulad ng nangyari sa noong 70 AD, na more than 1 million according to Josephus ang nangamatay doon. Ngayon, ang mga remnants doon na nagsitakas, na banggit na natin na pag-aralan natin yan, nagsitakas karamihan sa kanila doon sa Ethiopia, and then there was the transatlantic African slave trade. And then, yun nga, talagang doon pinahirapan sila ng gusto. Parte ng parusa ng Panginoon dahil nagsipagsamba sila sa hindi tunay at buhay na Diyos. Okay. And yet, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the covenant-keeping God, tandaan ninyo yan, hindi kailanman magsisinungaling. Kaya, yun nga nangyari, sabi ni Isaiah dito, for the second time, the remnant will be brought back to the land. At ito, binention dito itong mga lupain kung saan nakatira itong mga, o nandun itong mga Hebrew Israelites na kukunin sila ng Panginoon. So, walang tinatawag partial gathering. Meron 2 times. The first time was after the 586 BC siege sa Jerusalem. Meaning, magbilang ka ng 70 years, nakabalik sila muli. And then, ito na nga ang mangyayari, the final gathering. So, sino ngayon itong mga tao na nakaukupa ngayon sa lupaing Israel? Sino ngayon ito? Kung hindi ito ang mga Hudyo na tunay, kung hindi ito ang mga Hebrew Israelites, sino ito? Gusto nating alamin. At gusto nating alamin kung saan sila galing. Naalaala ninyo na kahit nasa panahon ni Apostol Juan nang sumulat siya ng Book of Revelation, sabi niya doon, may mga nagpapakunwaring Hudyo na hindi naman mga Hudyo, kundi sinaguga ni Satanas. So even during those times, mayroong mga peke na mga Hudyo. So tingnan natin ito. Now, alamin din natin sa tinatawag ancient Bible geography. Meaning, tingnan natin sa Bible and compare that to history. Ito po ang sabi ng Genesis chapter 10, verse 2. Basahin yung maigi. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. May 7 anak ito si Japheth. Alam natin, si Japheth, isa sa mga anak ni Noah. Okay? Isa sa mga anak ni Noah. And the sons of Gomer, Askenaz, and Riphat, and Togarma,
and the sons of Javan, Elisha, and Tarsis, Kittim, and Dodonim. Mga apo na nito ni Japheth. And then, by this, were the isles of the Gentiles divided in their lands. Ano ang porsyon na ibinigay sa kanila ni Noah? Ang isles of the Gentiles. O ito na nga na isla ng mga Hintil. The isles of the Gentiles. Ang tawag dito, isles of the nations of isles of the Gentiles. So ang salitang Gentiles, hindi lang nagsimula sa panahon nang lumabas ang lahi ng mga Hudyo. Kahit na dito pa sa Genesis chapter 10, na-assign talaga ang lupain yung islands of the Gentiles sa kay Japheth na pamilya o na mga angkan. Northern part ito. Okay? Bali, during this time, 3 lang naman bagang anak ni Noah. Hinati sa tatlo ang lupain. Remember, 8 lang baga sila na nakalibre sa baha. So, Noah divided it. The northern part ay para sa kay Japheth. Itong middle part, nandyan ang pusod ng sanlibutan. Yan po, kasama ng Middle East dyan, kasama ng Arabia dyan. And of course, dyan po ang Shemites. Mga Shemites po yan. And then, parte ng north, yung mainit na parte, south, the southern part, yung mainit na parte, ay kay Ham. So, 3. Japheth, sa northern part, medyo malamig yan. And then, sa middle, hindi masyadong malamig. Not so hot, not so cold. Ito ang Shemites at ang sa southern part ang Ham. Okay? Yung nandiyan ang Africa, yun ang medyo mainit nga dyan. Mainit dyan. Okay? Ito pong sabi ng Genesis chapter 10 verse 5. Now, tingnan natin sa Wikipedia. Ito ang sinasabi ng Wikipedia. Okay? For those who take the genealogies of Genesis to be historically accurate, Japheth is commonly believed to be the father of the Europeans. So, ang underline word dyan, sa akin yun. Emphasis lang yun. So, ano daw ang sabi? Kung ikaw, naniniwala ka dito sa sinasabi ng Biblia, Genesis, na talagang historically accurate, which talagang naniniwala ako dyan. Kasi hindi ngayon magkakamali. Di po ba? Okay. Sabi ng Wikipedia, si Japheth daw ang ama ng mga Europeans. Sa madaling salita, itong assigned land kay Japheth, dyan sa Europe. Dyan sa Europe. Hindi sa Middle East. Ang Middle East para kay Shem yan. Para kay Shem. Sa kanila, doon sa taas ng Shemites o ng Shem. Yun nga ang north. And maliban pa doon, kahit na ngayon, tingnan nyo yan sa Wikipedia, ang Ashkenaz. Ashkenaz, that is Germany. Germany. Saan ang Germany? Europe yan. Si Ashkenaz, anak po ni apo na bali. Apo na bali ni Japheth. Okay? So, wala namang talagang matutukoy na iba na pinagmulan ng mga Japhethites o na kung saan nagsettle ang mga Japhethites, kundi Europe. Okay? Now, we'll take another source. Ito naman ang Book of Jubilees, chapter 8, 25 to 30. Itong Book of Jubilees, mga kapatid, tinatawag ito ng iba, one of the forgotten books. At tinatawag din ito Little Genesis. Kasi nagkwento rin ito patungkol sa creation, nagkwento ito tungkol sa baha, nagkwento ito tungkol sa pagbahagi ni Noah ng lupain sa kanyang mga anak. So, hindi naman siguro natin pwedeng sabihin na ito ay parte ng Biblia. Talagang hindi nga, di ba? Itong Book of Jubilees. Pero katulad na rin ito ng kinukonsultahan natin na mga historical books, di ba?
We consult history books. Halimbawa, yung aklat ni Josephus, talagang historian yun na medyo matapat na historian, hindi one-sided na historian. Kinukuhaan natin yun ng impormasyon. At ang impormasyon naman diyan ang hindi nagkukontra sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Marami pang aklat actually. Kung naalala ninyo, sometime in 1950s or later, later 50s, na may mga na-discover na mga books diyan sa Qumran Caves. Yan sa parte ng sa may Dead Sea, yung tinatawag Dead Sea Scrolls. Isa doon ang mga aklat na tinatawag forgotten books. So, if I were you, kung pastor ka, lalo na, and kailangan naman talaga natin kahit na sino na magbasa. Lalo na kung pastor. Sabi ni Paul kay Timothy, till I come, give attendance to reading. Hindi diyan sa kung anong mga soap opera na yan o kung ano. Give attendance to reading. Much reading. Lalo pa, siyempre, tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, and then, really, we need to be reading a lot of books, really. So ngayon, mga kapatid, ito tayo ngayon sa Book of Jubilees. Babasahin ko po sa inyo, simula sa verse 25, may mga chapters din at verses din ito. And for Japhet came forth the third portion beyond the river Tina to the north, exacto north, of the outflow of its waters. And it extends north easterly to the whole region of Gog. Okay, nandiyan na yung Gog. And to all the country east thereof. And it extends northerly to the north. And it extends to the mountains of Kelt towards the north and towards the sea of Maok. And it goes forth to the east of Gadir as far as the region of the waters of the sea. And it extends until it approaches the west of Farah, and it returns towards Aphirag, and it extends easterly to the waters of the sea of Mi'at, and it extends to the region of the river Tina in a northeasterly direction until it approaches the boundary of its waters towards the mountain Rapha, and it turns round towards the north. This is the land which came forth to Japhet, and his sons as the portion of his inheritance, which he should possess for himself, and his sons for their generations forever. 5 great islands. Emphasis sa akin yon. And a great land in the north, but it is cold. And the land of Ham is hot. So makita yung description dito, nagtutugma doon sa sinasabi ng Genesis, island po siya, or isles of the sea. So island nga, di ba? Isla. And tapos, kung titingnan nyo ito sa mapa, yun, the map of Great Britain, parte ng Europe, o kaya the island of Great Britain, at isa-isayin na lang nyo sa mapa yon. Ang Europe yan. Okay? Mayroong 5 big 5 islands dyan. It is cold. Oo nga naman. Malamig nga po dyan. And the land of Ham is hot. So, eksakto ito sabi ng Genesis 10:5. But these were the isles of the Gentiles divided in their lands. Isles of the Gentiles. Itong Europe daw, Gentiles yun. Okay? They are not Hebrew Israelites. Okay, now, so, Japhethites are Gentiles from Europe. Paano sila? Paano nila na-occupy ang land of Israel? Paano nila na-occupy ito? Dahil sabi doon sa Deuteronomy chapter 30, ang pababalikin doon, mga tao ng Diyos. Yung may covenant ang Diyos. Yun nga sa kay Abraham, Isaac, and Jacob. That's the Abrahamic covenant. And the covenant sa tinatawag Palestinian covenant. Ngayon, ang isa pang requirement doon, kung babalik sila, kailangan nagsisi na muna sila. So, ang tanong natin, yung mga nandiyan na ngayon sa lupain ng Israel, ito ba sila ay tunay na mga Hudyo?
o tunay na mga Hebrew Israelites? Kayo na lang po ang sumagot. And then, nangagsisi nga talaga sila, kaya pinabalik na sila ng Panginoon. Kayo na rin ang sumagot dahil ang Biblia maliwanag naman dyan. So, okay, paano sila nakabalik doon? O nakapasok doon? Ito pong nangyari. Merong tinatawag Zionist movement. This time, Wikipedia naman tayo. Marami pang sources na pwede niyong pagkunan. You can check my references nandiyan naman. Okay? Sabi dyan, modern Zionism emerged in the late 19th century in Central and Eastern Europe. Saan galing? Eastern and Central Europe. As a national revival movement, both in reaction to newer waves of anti-Semitism o kontra sa mga Hudyo, and as a response to Haskalah or Jewish Enlightenment. No? Ito na Zionist movement, nagsimula doon sa Central and Eastern Europe, ang plano, makabalik sila at i-establish muli ang State of Israel. Bakit? Nawala po sa mga pakasi ang State of Israel dahil nga doon sa pag-disperse sa kanilang Panginoon. Soon after this, most leaders of the movement associated the main goal with creating the desired state in Palestine, then an area controlled by the Ottoman Empire. Yan ang mga references dyan. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, galing pala ito sa Central Europe and Eastern Europe. Zionist movement. Now, ang namuno nito, basahin na lang yun sa history. Nabanggit ko na noon. Ang isa sa mga nag-support nito, yung si Rothschild. Okay? Tinatawag Jacob Rothschild, Lord Rothschild, ganon. Nasabi naman ng iba, ito member ng Illuminati. Oo, ang mga Rothschilds. Sabi nila. You can find that sa internet, hanapin na lang ninyo. And then, ito rin, pinamunuan ito, of course, alam natin yung dating, parang namumuno din sa mga youth leader, si Ben Gurion. And then, after which, in May 14, 1948, nakabalik nga sila napunta nga sila sa bansang Israel o sa lupain ng Israel at sila doon ang nag-occupy. So, ang tanong ulit, Hebrew Israelites ba sila? Saan sila galing? Galing po sa Europe. So, Luke 21:24, balikan ko lang itong binasa ko na sa inyo at balikan din ninyo yung mga lessons na natin, ha? I beg of you to really know this. At bakit naman importante ito, mga kapatid? Hindi lang na tama ito na sinasabi ng salita ng Diyos. We want to see where we should position. Yan sabi ko sa inyo, geopolitical positioning or alignment. Sabi ng Bible, pray for Israel. Not the land of Israel, but the true Israel. And we have to pray for the peace of Israel. Okay? Ngayon, ito ang sabi sa Hebrews 21:24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. Nangyari na po ito. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. Ano daw? Ang Jerusalem, trodden down, ibig sabihin, uukupahin yan ng mga Gentiles. Kailan niya nangyari? Hinula ito ng Panginoon. Kailan niya nangyari? Siguro, paano yun? Yun na yun. Di ba? When, in 1948, then they occupied Jerusalem. Kailan yun matatapos? Sabi dito, until the times of the Gentiles be fulfilled. So hanggang ngayon, nandyan pa sila. Dahil hindi pa naman tapos ang times of the Gentiles. So mga kapatid, mga kaibigan, very, very important po ito in understanding prophecy. Especially na nakikita natin ang tinatawag geopolitical alignment. Sino ba talaga ang talagang nag-persecute? Sabihin pa natin ang word, nag-api sa mga Hudyo. Sino ba yon? Basahin yung history. Tingnan ninyo. Was it China? There was no history like that. Was it Russia?
there was no history. Sinong nag-api? Europeans po yun. Europeans po yun. At makikita niyo yan, bukas ang history din. Marami kang makita. Europeans ang nagpahirap doon sa mga Hebrew Israelites, especially those in Africa. Sino ang nagsakop sa Palestine o sa Israel na inabutan ng Panginoon Kristo? Romans. Isa ng Roma, Italy. Diba? Hindi ba European yan? Sino nagsakop sa Pilipinas? Spain. Isa ng Spain. Hindi ba European din yon? So mga kapatid, ang sinasabi ko po sa inyo, history po yon. I am not anti-American. I am not anti-Europeans. I am not. I love them. In fact, pag nakikita ko ngayon na araw-araw dumadami ang namamatay, lalo na sa Amerika, naluluha po ako. Umiyak ang puso ko, and I prayed for them, for the nation itself. Pero tandaan po ninyo ito, God is no respecter of person, and God is no respecter of nation. The nations who persecuted Israel, sabi ng Panginoon, I will curse. The nations who bless Israel, ang tunay na mga Israel, I will bless. Pangako yan, and that would be the basis pag mag-aral tayo ng Judgment of the Nations in Matthew chapter 25, makikita natin yun ang basis doon. Ang kumampi o nagsaklulo sa bansang Israel, yun ang papapasukin ng Panginoon sa tinatawag 1,000 reign of Christ, the millennium. So, pag-aral natin ito mga kapatid, tutukan lang po ninyo. At ulit, sabihin ko kung medyo hindi naintindihan, balikan po ninyo yung mga sinabi na natin. 15 pang 15 na po ito. So, balikan nyo yun para lalong maintindihan at makita natin kung ano talaga ang focus dito. So, sana po makatulong po ito sa inyo, lalo na po sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos patungkol sa last days.